palangga, good morning. Busy ako ngayon. Sa bahay lang ako. Kasi maulan dun sa labas mga palangga. Kagabi pa umuulan, non-stop yung ulan. Hindi naman siya malakas pero non-stop lang siya ba? Yan. So ngayon, gagawa ako ng lumpia. Nakapag ano na ako ng mga gulay. Ayan o, yung carrots ko tsaka yung cabbage ko na ano ko ng mga palangga. Nahiwa ko na ito. Ito yung ating taugi. Bean sprout. Yan, lalagyan natin ng ganyan. And then ano na ako ng bawang. Kasi wala akong ano ngayon mga palangga eh. Wala akong magawa sa labas. So dito lang ako sa bahay ngayon. Sa loob. Kasi wala tayong maano doon sa labas. Kasi nga umuulan. So, ito lang yung ating gagawin. Ito lang yung gagawin ko ngayon. Magluluto sa kusina. Lumpia. And then, magluluto ako ng ulam namin mamayang gabi. Tapos, gagawa din ako ng tinapay. Gagawa ako ng pandikoko mga palangga. Yun yung favorite pala ni Andre. Nakalimutan ko. Gawa ng Spanish bread. Ang favorite niya pala is pandikoko. So, kahapon, nag-Asian kami mga palangga. May nabili akong niyog. Yung ano na niyog ba? Yung naka-good na good. Naka-ano na siya. So, yun yung ilalagay ko sa pandikoko. Gagawa ako ng bukayo. Yun. Para yun yung ipalaman natin sa tinapay. Super mom tayo mga palangga. Bali, itong lumpia ko, kung marami akong magawa, kasi medyo marami to eh. Yung iba, kakainin namin. Siguro yung iba, ibenta namin. Yan ba. Kasi open pa rin yung market mga palangga. And by the way mga palangga, yung unang benta ko doon sa market, naubos pala yung paninda ko. Hindi kasi ako mahiya man kasi ako mag-video doon mga palangga. Yung mga ano ba, kasi ano sila. Finish kasi sila. So, yung iba, ayaw nila yung binibidyo sila, no? So, ganon. Naubos naman yung paninda. Bali, twice na kami nakatinda doon. Ay, dapat pala nilagay ko to sa sa grinder. Wait, lagay natin sa grinder itong bawang at saka sibuyas. Ay, shoot. Kalimutan ko meron pala akong ganito. Para mapino ba. Sabi ng hipag ko, igisa mo. Sabi niya ganun. Eh kasi, ang problema kasi mga palangga, pag igisa, nagtutubig. Tapos, yung wrapper ko, babasa. Yun ang problema. Kayo ba? Pag mag-ano kayo ng lumpia, ginigisa nyo ba mga palangga? Ay, shoot. Sa akin kasi hindi eh. Pero, try natin igisa. Kaso, maliit lang yung yung kawali ko ba? Wala akong malaking kawali. Si Risa pala mga palangga, nag-work siya. Bali, 3 weeks niya na ngayong nag-work. Bali, 1 month siya mag-work. Summer job. Ganito sila dito sa Finland mga palangga. Yung mga bata, pagka-summer, kailangan talaga bigyan nila ng... Although hindi naman lahat. Depende lang kung sino yung may gusto. Pero karamihan sa mga bata dito mga palangga, kumukuha talaga sila ng summer job para may pera sila ng summer. Kasi yung nila dito is, yung vacation nila is June and July. And then August na naman yung pasukan. So si Risa tsaka si Andre, nakakuha sila ng summer job. Bali, isang buwan, whole month of June. Bali, 150 hours yung binibigay sa kanilang job. 150 hours lang naman. So, ngayon, yun, nag-work sila. And, yung mga bata dito, karamihan, nag-work sila, talaga sila ng, mga palangga, summer job. And, yung iba, hindi naman kasi sa pilitan, pero mas marami yung mga batang nag-work. And then,
pala yan, yung summer job mga palangga, may mga interview pala yan. Magpapasa ka ng ng mga CV, ganyan ba? Tapos interviewin ka, ganyan. Para mag-a-apply ka rin mga palangga ba. Pero luckily si Risa at si Andre, hindi na nila dinaanan yung mga yun. So, ano na lang, parang kasi kilala namin yung may-ari ng store. Tapos si Arto naman kay si Andre naman kay Arto naman siya nag-work. So hindi na kailangan ng interview mga ganyan ba. So yun, parang ina-encourage talaga nila yung mga bata na mag-work para may pera sila, ganun ba, yung sarili lang pera. Tapos kung paano nila i-handle yung pera, kung paano ba yung working life, parang ino-open na sila sa pag yung mabuhay ka. Kasi yung mabuhay kang mag-isa, yung maging independent ka, ganyan. Kasi sila nga dito, 17 or 18 pa lang, humihiwalay na sila sa mga magulang nila mga palangga. So, ganun. Parang ini-introduce talaga sila sa sa life outside the world. Parang ganun ba? Yan. And, eto, kahapon nakabili ako ng toge, mga palangga. So, sabi ko, inilagay ko to sa lumpia ko. Masarap ang toge. Kuha tayo dito. Sabi ni Erto, tirahan ko daw siya kasi kinakain niya to ng hilaw mga palangga. Ang ginagawa niya itong salad. Tirahan ko daw siya. Sarap pa itong hilaw. Okay man. Sarap man. Ito yung aking karne. Yung mapula, beef yan mga palangga. Tapos yung medyo maputi, yan yung pork. Sana kasya sa kawali ko. Yan. Ang sarap ng toge, in fairness, ha? Mga palangga, nagisa ko na. Ayan pinapatulo ko na siya mga palangga kasi nagtubig man. Yan yung sinasabi ko eh. Tingnan niyo yung tubig dito sa kaldero ko. Nagtubig man yung gulay. Hindi ko man siya tinubigan mga palangga. Nagtubig yung yung gulay, tsaka yung yung sprout. Ito na yung ating wrapper mga palangga. So habang tinuto ko ito, tapos pinapatulo ko itong ating ginisang gulay. Tumutulo pa rin talaga siya. Mag-ano muna ako. Ito yung sabaw ng ng ginisa kong gulay mga palangga. Maghatpat ako mga palangga. So, mag-ano ako. Meron akong nabili nitong balls. And then yung ating mushrooms. Yeah.
Alam niyo, na-miss ko to. Sa Hong Kong, ito yung ginagawa namin mga palangga, yung mag-hotpot. Ano ko muna yung aking ingredients. Mag-lunch lang ang mga palangga kasi 11 ano na. Sobra 11 na ng ano. Tanghali. Mag-lunch lang ang inyong inday. Ito natin ilagay at yung mga gulay. Ay, shoot! Ganyang mushrooms. Bang? My favorite, coriander. Ito talaga yung nagpapakumpleto sa lahat. Coriander. Wala pa yun. Wala pa yun na napapasabi na ako ng masarap. Mga palangga, nagawan ko ng paraan yung hotpot ko. Kasi nagpa-problema ako kung saan ako magpapaboil. Alam naman doon ako kakain sa ano. So, ang ginawa ko is, binoil ko na to doon sa kitchen namin. Doon sa tulutuan. And then yan. Meron pala kaming ganito mga palanggaw. Yung rice cooker namin ay, ayan, kumukulo-kulo na. Ito, na-boil ko na siya doon. Pero, okay lang yan. And then, yung ating noodles, half cook na siya, pero ilalagay ko siya dyan kasi kumukulo na. So, nagawan ko siya ng paraan mga palangga. As in, yung pang real hot pot talaga siya ba. Yan, ilagay natin yung ating noodle para maluto siyang mabuti dyan. And then, yung ating soup mga palangga, naglagay pala ako nitong hot pot soup base. Yan, yung nabili ko kahapon. Meron din tayong ganyan. Bali, pwede mo siyang nakalagay doon, pwede siyang gamitin 3 times. So, hinati ko lang siya. And then ngayon, ayan na. And maglagay na tayo ng ating, parang ano talaga. Ito talaga yung na-miss ko mga palangga, yung ating mga balls. Pero na-pre-boil ko na ito doon mga palangga kasi ayaw ko siyang, pag naglagay ako dito, frozen pa, malamig yung balls, diba? So, lalamig na naman yung ating soup base. So, ayan. Maglagay lang tayo ng kung ano yung gusto nating kainin. Sayang nga, walang May shrimp pala doon, no? Kuha ako ng ilang pirasong shrimp. Ayan. And then, maglagay na rin tayo ng parating na yung Ay. Wala pa pala series. Ating mushrooms. Sarap. Ay, natatakam na ako mga palangga. Nakakatakam na talaga. Natatakam na talaga ako. Maglagay tayo ng ating mushrooms mga palangga. Ito yung mahabang mushrooms. Ayan. And yung ating gulay. Siyempre, kakain tayo ng gulay. Gulay is life. Yan. Ay, tingnan niyo. Tingnan niyo. Kumukulo siya. Saan na yung kulo? Ayan, kumukulo siya. Yan. Yung ating gulay dyan. And wait, kukuha ako ng habang nakulo ito. Habang kumukulo itong ating hot pot, kuha ako ng ilang pirasong shrimp doon sa freezer. Tara na pala, samahan niyo ako. Kasi masarap itong yung may seafood din. Masarap. Diba? Maano pa naman ngayon mga palangga, maulan-ulan sa labas. Tsaka yung aking ayan yung aking nabiling shrimp kahapon. 2 kilo ito siya. So, magkuha tayo dito ng ilan ba? Siguro mga yan.
5 piraso or 6 para mamaya pagdating ni Risa kung gusto niya. Ewan ko kung kakain ng mga kids nito, mga palangga nitong hotpot. Malalaki itong nito. Hindi ako nakatagdala ng lagayan. Ang lamig. Ayan. I-ano ko lang muna siya dito. Dito. Kasi malamig pa siya. Ay, frozen pa siya. So, mga palangga, ito na, this is it. So, wakas, nagpagatpat na rin ako dito sa aking bahay. How about Andre? Are you going to work today? Ei. Okay. Osataan vettä, mitä sillä voi mitään. Okay. Mga palangga. Ayan na, sobrang kulo na ng ating pot, mga palangga. So, I wanna try now. Gusto ko na talaga siyang tikman. Ayan o, yung gulay natin. Kuha din tayo ng mushroom. Ayan. Dyan lang yung muna natin, yung noodles natin kasi medyo matigas yung noodles eh. White noodle kasi yan mga palangga. Hindi yan siya yung udong. Yan, ito. Amoy ko. Ang bango ng ng base soup niya, yung galing Korean Ayaw matanggal yung Yan. Saan yung ating mga bowls? Ito, bowls. And my favorite. Walang beef sayang. Yung beef na slice mga palangga. Sarap. And then ganyan lang siya Sausaw mo siya sa soy sauce na may chili. And then ito na yung ating shrimp. Dagdag sa ating mamaya na yan. And meron din akong drink. Cider. And now, mga palangga. Craving satisfied talaga ako today. Craving satisfied. Really, as in. Ang sarap ng ng sabaw. Alam mo yun. Gulay. Ito yung na-miss ko Ilang taon na ba? 4 na taon. 4 years mga palangga. Na hindi ako nakatikim ng hotpot. Kain tayo mga palangga. Sausaw natin sa ating Kita nyo ba dyan yung sausawan ko? Kain tayo. Tagal na Risa. Mamaya pa yun siguro. Alas 2. Alas 12 pa rin. Ito yung ating yan. Ipon. Gulay. Drinks. Kampay mga palangga. Kampay. Ang anghang naman $2,000 years later. Mga palangga, nakalimutan ko mag-video. Andito pala si Marie kanina. Kumain kami ng hotpot. Hindi na ako nag-vlog doon mga palangga. And then, nabalot ko na rin. Hanggang sa nabalot ko na yung ating
spring roll. Nalagay ko na siya sa freezer, hindi ko na naman na-vlog. Ngayon, gagawa na ako ng tinapay, pandikoko. At iba-vlog ko na to. Iba-vlog ko to mga palangga, itong aking pandikoko. Kasi na-addict ako ngayon gumawa ng tinapay mga palangga. So, yeah. Tumataba tayo sa kagawa ng tinapay. Gawa muna ako ng ng dough. Magpa-warm muna ako ng 1 cup of milk. Ito. Si Arto tulog. Yung dalawa naglalaro sa taas. Naririnig ko sila nagdudugsingan. Ayan. 1 cup lang. Ipa-warm ko lang ito mga palangga. Sugar. Nakita ko na yung video kung paano siya gawin. So, wala na tayong problema. Ano pa ba? Sugar, salt, oil, 1 egg. 1 egg. Naitlog pa ba kami? Na-addict talaga ako ngayon gumawa ng tinapay mga palangga. Just like nung nasa Hong Kong ako, lagi akong gumagawa ng tinapay. Sobrang init nito. Sakto lang siya. Sakto lang siya. Sakto lang siya. Warm naman siya. Yan. Lagyan natin siya ng 2 tablespoons of sugar. One egg. Umulan pa rin sa labas. Napalangga. Umulan pa rin siya. And yung ating yeast. Active dry yeast. Yan. And ano muna natin to? I-active muna natin itong ating yeast. Mga palangga, no? Yan. Takpan lang natin. Kuha tayo ng towel. Yan. Mga lang yan mga palangga. 5 minutes. And then, pwede na yan nating ihalo yung ating mga dry ingredients. Ihanda ko na rin yung ating mga dry ingredients. Itong gamitin natin tong 1/2 cup kasi yung 1 cup basta 3 cups daw. 3 cups daw ng all-purpose flour. 1 2 3. And then, ano pa ba? Salt.
Saan yung ating salt? Ilang salt yan? 1/2 teaspoon de coco. Ano ka? May bag ka? Wala. Ako sa tinapay. Tingnan, may bag ka, Gid. Nag-aara dito itong tinapay. Tinapay nga. Ang gimo mo. Nagbalon ko gina. 1/2 teaspoon of salt. Ay, 1/2 teaspoon lang pala, no? Bakit 1 teaspoon na to? Yan. Balik natin yung iba. Tapos 1/3 cup of white sugar. Ito 1/3. One-third cup of white sugar and then 1/4 cup of oil. Ang gagamitin natin mga palangga is, instead of oil, ang gagamitin natin is butter. Kasi mas masarap yung butter mga palangga. Mag-melt tayo ng butter. Kaya nga nasabi ko, mas masarap yung butter. Alam ko yung mga palangga, pagka kompleto kayo ng ingredients sa bahay, ang sarap gumawa ng gusto mong gawin ba? Alam mo yun, magagawa mo yung gusto mo. Sana yung ating ito. Mix lang natin to siya. Wala akong kneading mga palangga, kneading machine. So, ini-knead natin ito siya ng mano-mano. Magni-knead tayo ng mano-mano dito. Tanggalin ko muna yung sing-sing. Tingnan natin. Uy, ayan na, nabubuhay na yung ating tawag nito, yeast. Nabubuhay na siya. Tapos meron ako ditong, saan ba yung aking? Meron ako ditong yung ginadgad na coconut. And meron din akong ganito. Desiccated coconut. Siguro ihalo ko to siya mga palangga. I-mix ko to siya tapos gagawin kong bukayo. Yan na yung ating butter melted na, pero mamaya pa natin ito ilagay. Nag-ano na siya mga palangga nag-active na yung ating yeast. Ilagay ko na yung satisfied talaga ako kapag yung bang lumulobo na yung tinapay mga palangga. Alam niyo yun? Ano niya? Masarap sa pakiramdam. Tapos yan siya. Butter. Hindi ko lang hindi ko lang sa isa. Hindi ko lang ganito. Hindi na bahay ko yung kasi lang siyang bahay. Kasi si April, may tayong siyang pinasawa siya niya. Yung si Maris, meron sa bahay. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That life can wait. So take that aside and just go on.
mag-soft na siya, and then proofing lang natin to ng mga, ano ba tawag doon? Proofing ba? 1 hour. Yan lang natin siya dyan, 1 hour. Tapos, gawa muna ako ng filling niya. Habang naghihintay tayo ng 1 oras, gagawa ako ng filling ng ating tinapay. Yan. Mga palangga, gagawa ako ng filling ng aking tinapay. Meron tayo ditong butter. Hindi ko alam kung anong sukat niyan, mga palangga, pero butter yan. Butter, and then meron din tayo ditong grated coconut. And hahaluan ko siya nito kasi medyo konti ito eh. Hahaluan ko siya nito. Sana hindi siya mga palangga. Sana okay lang siya. Kung para saan ba to? Kung pwede ba to sa palaman o ano? Ayan, tikman nga natin. Parang pwede man. Masarap siya. And ano ba yun? Brown sugar. 1/2 cup brown sugar. Ito yung ating brown sugar na gagamitin. Mahal lang brown sugar na nga dito kaysa sa white sugar, mga palangga. Sa atin parang mas mahal yung white sugar kaysa sa brown sugar. No, dito baliktad. Mas mahal ang brown sugar dito. Okay. Lagyan na natin ito. Damihan natin palaman. Kasi gustong-gusto ni Andre yung pan de coco. Dapat maraming palaman. Para na siyang bukayo. Mga palangga, ito na yung ating bread. Yung ating pan de coco. Ayan. And, nagpapainit na rin ako ng oven, mga palangga. Hindi pa siya ready. So, yan lang muna natin yung ating bread dyan. Na tumubo ng konti. Para yan. Update ko kayo after. Mga palangga, luto na yung ating pan de coco. Yan siya. Sarap. Bango. Bagong luto. Mainit pa. Tingnan yung itsura ko. Haggard. Luto na siya. Mainit pa eh. Tikman natin itong maliit. Pero sobrang init pa, mga palangga. Ayan. Mainit pa talaga siya. May anang konti. Mga palangga, tikman na ni Andre yung pan de coco kasi favorite niya yan. Mainit pa daw. Namit. Masarap? Muna. Favorite niya yan, mga palangga. Ayan. Ayan o. Malambot. Wow. Ayan yung palaman niya, mga palangga. Pandi ko nga siya. Maharap. Ngayon naman, wala nang katapos ang luto ito. Hindi pa ako tapos sa kusina, naglipit na ako dyan. Pero hindi pa ako tapos kasi mainit na yung ating oven. Niluto ko naman yung pagkain ni Arto, mga palangga. Siyempre. Hindi natin siya kalimutan. Ito na to eh. Busy siya sa office niya.
Magbabayad siya ng mga bills. So, tayo naman, ilagay na natin. Sabi niya kasi, siyang maglalagay. Mainit na yung oven. Ako na lang maglagay. Maghugas ako ng mga kalat ko. My love, I already put. You need something to put here more or what? The oven is hot. Ayan siya. Ang alam ko may ilalagay pa siya dyan eh. Yun ang hindi ko alam. Pero ready na siya sana mga palangga. Ready to bake na yan. Pero ang alam ko meron pa siya ilalagay dyan eh. Wait, tanungin natin. My love? You need to put something more in the ribs or just put it already? Lagay ko na lang daw sa oven. Tignan natin. Saan ba ito dito makita mo? Grill 30 to 35 minutes. Kana vanilla Hussein Kirtan. Kailangan daw pala balik-balik na rin. Times, i-ano natin, timer natin mga palangga. Pagod na ako. Kanina pa ako wala pang pahinga. 30 minutes lang muna yan. Patuloy ko na yung hugasin ko mga palangga. Malapit na ako